Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw mga kamarkada at syempre magandang araw din sa inyong mga avid listeners ng Dear MOR. Katulad nyo rin ako na palaging ginagawang background sina Popoy at Bea dito sa bahay habang kumakain ng lunch. Wala na kasing mapanood na matino sa TV. My name is Margaret nga pala, pero Marga na lang for short. I'm 31 years old, taga Novaliches, Quezon City. Isa akong bookkeeper sa isang company sa umaga at online business owner naman sa gabi. Meron kasi akong maliit na arts and crafts shop sa Instagram. Napasulat ako sa inyo kasi gusto ko lang i-share ang isang pangyayari sa buhay ko na hindi naman totally sa buhay ko lang. Involved kasi ang maraming tao sa kwento kong ito. Umpisahan natin nung 23 years old pa lang ako. Kasama ko sa bahay ang parents ko during that time at ang younger brother kong si Michael. Anyway, ngayon pa lang, Popoy at Bea, sasabihin ko na kami yung klase ng pamilya na close talaga. Open kami sa isa't isa, at kahit papaano, close naman kami ni Michael sa parents namin. Hindi mahirap sa amin ang magkwentuhan about life and kung ano-ano. At dahil nga dyan, madali din sa amin ang mang-usisa o maging pakialamero at pakialamera sa buhay ng bawat isa. hindi nga pwede. Subukan mo lang magpaalam. Anong sasabihin ko? Yung totoo. Sabihin mo magbabakasyon tayo. Tayong dalawa lang? Oo. Sira ka ba? Lalong di ako papayagan ni Mama. Hirap na nga ako magpaalam kapag may overnight sa bahay ng pinsan ko. Pinsan ko na yun Tapos eto, dalawa lang tayo. Pagkagalitan lang ako. Kesyo gagawa lang tayo ng milagro. Ay, hindi ba? Sira ulo. Sabihin pa ni Mama, mabubuntis lang ako na maaga. 23 ka na 25 ako. Matanda na tayo, tsaka malapit na tayo mag 3 years. Love, sa paningin ng Mama ko, walang matanda-matanda. Hanggat hindi pa tayo kasal, lahat ng gagawin natin illegal. Bakit kasi ayaw mo ako yung kumausap? Ako yung magpapaalam ng diretso. Di pinaghahampas ka nun. Pero anniversary natin At baka ito na ang last natin kapag pinilit mo pa yan. Subukan mo lang, love, ha? Sayang yung promo sa flight Oo na. Pero wala akong mapapromise Yes, basta try mo lang Fine. Ay love, baba ko na to Tinatawag na ako ni Mama. Okay, sige. Try mo Oo nga. Balitaan mo ako agad Oo, sige na. Bye. Love you. Love you too, bye. Marga, ang tagal mo kumilos. Sabi ko sa'yo tawagin mo na yung papa mo. Yan si Papa mo. Oh, bakit? Ano yan? Hindi, wala. Pinapatawag sana kita kay Marga. Teka, saan na ba yung kapatid mo? Sabihin mo kakain na. Lumabas Lumabas? Naglakwat siya? Hindi, nakapambahay lang Baka may binili. May binili may tindahan tayo Baka may kailangan sa convenience store. Abayawan ko babalik din yun. Nakapambahay lang O dali na, kain na. Tao, kanin. Uy, thank you. Ma? Paabot nga ng sausawan, Marga. Sausawan? Ito. Kumuha ka na ng kanin mo. Sige lang, Ma. Ma. Oh. Magpapaalam po sana ako Paalam? Ano yon? May promo kasi ng flights ngayon. Balak sana namin ni Louie na... Hindi. Ma. O ano? Hindi mo pa nga alam sasabihin ko Alam ko na yan. Mag-out of town kayo ni Louie? Oo, pero... Tapos kayong dalawa lang? Hindi kasama barkada. Punyemas ka, magsisinungaling ka pa? Hindi nga. Alam kong anniversary nyo. Ako pa lolokohin mo, Margaret,
Oo, anniversary namin. Pero kasama naman... Tigil-tigilan mo kung babae ka. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Naman, 23 na ako eh. Gusto mo talagang makatikim sa akin, ha? Ang tanda-tanda ko na, ma. Aalis ka kasama ni Louie? Wala naman akong gagawing masama. Tapos ano, uuwi kang buntis? Oh, mamaya na. Hindi mo pa nga nababalik sa amin ng tatay mo yung pinampaaral namin sa'yo. Tama na yan. Bakit si Michael pinapayagan mo mag-overnight at umalis-alis 18 pa lang yun? Makain tayo eh. Huwag niyo Ay, idamay yung hindi ulam. Pa, ate, Ay, si ano nga pala? Kara nga pala. Hi, Kara. ay, Hello. Kara. Girlfriend ko po. Ay, talaga ba? Aba, hindi ko Oh alam my na. Hello sa'yo, Iha. Welcome, welcome. Upo ka. Hello po. Oh, umupo na kayo. Kakain na tayo. Halika, upo ka na. Sige. Sorry gulat na gulat kasi kami. Kasi tong si Michael na to, hindi naman palabas-labas. Puro computer lang ang alam. Hindi kami aware na may pinapormahan pala siya. So, saan kayo nagkakilala? Classmates ba kayo? Ilang taon ka na? Marga, mamaya ka namang intriga. Ala, kain na kayo, kain na. O, Iha, ito, kanin. Ito ulam, paksiw na bangus. Pasensya ha, simple lang tong ulam namin. Hindi ko kasi alam na may dadalhin palang bisita si Michael. Naku, okay lang po. Isa pa po, paborito ko yung paksiw. Talaga ba? Opo. Oy, sige, kain ka na. Mapabot nga po ng kanin. Teka, si Kara muna at hindi pa tayo tapos ha. Mamaya ka sa akin. O tapos, ano pa? Anong ano pa? Yun na yun. Yun na yun? Schoolmate mo, tapos niligawan mo, tas kayo na. Ano pa bang gusto mo? Wala bang ibang detalye? Like, may kasabay ka ba manligaw? Paano mo siya in-approach? Type ka rin ba niya nung una pa lang? Ay nako Marga, tigilan mo na nga yung kapatid mo. Naghahanap ka lang ng drama eh. Eh syempre ma, para meron tayong background man lang sa love story nila. Kasi first girlfriend ni Michael to. Syempre full coverage tayo. Hindi na baby tong si Bunso Baka nga ang mangyari, ako pinaghihinalaan mo maagang mabubuntis tapos biglang si Michael pala makakabuntis sa jowa niya. Ganun. Manahimik ka nga. Aray! Bakit mo naman pinitiklabi ko, ma? Mag-iingat ka sa mga sinasabi mong bruha ka ha. Eh, sa bagay, mama. Tama naman si Marga. Eh, di na baby tong si Michael natin. Kel, liga dito. Bakit pa? Basta lumapit ka. Ano yun pa? Payakap si Papa. Uy pa! Payakap, sasapaking kita eh. Pa naman eh. Liga dito. Basta anak, itong tatandaan mo ha. Gawin mo lang inspirasyon si Kara. Pero huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohang ikasisira na kinabukasan yung dalawa, naintindihan mo? Lalo na ng kinabukasan ni Kara. Diretsuhin mo na pa. Huwag mong bubuntisin si Kara. Huwag kang tanga. Alagaan mo si Kara maigi, ha? Tsaka na yung basta alam mo na yun. Kapag graduate na kayo, naintindihan mo? Naintindihan mo. Sagot. Oo nga. Sagot sabi. Babalik kita sa tiyan ng mama mo. Iyo pa! Oo na po pa. Good. Eh, mabuti na nagkakaintindihan tayo. May atraso ka pa nga eh. Hindi ka man na nagtanong sa akin paano manligaw. Ginawa mo nalang bigla to oh. Ikaw talaga oh. Papaya, oo, nasyuketh talaga kami sa revelation ni Michael. Pero kahit nagulat kami, mas malaki pa rin yung part na natuwa kami. Kasi at least, alam naming marunong dumiskarte sa babae si Bunso. At hindi lang puro computer ang inaatupag. At in fairness, super cute si Kara. Mas maganda ako syempre, pero mas maputi siya at mas payat. Mabait naman yung bata. Mahiyain pero magalang kina mama at papa. Mas magalang pa nga sa amin ni Michael kung tutuusin. At habang inoobserbahan ko yung takbo ng relasyon nila,
masasabi kong good influence naman si Kara kay Michael. At eto pa ang nabitan ko. Raised by a single mother si Kara. So, masipag siya mag-aral, tapos sanay pa siya sa mga kung ano-anong gawaing bahay. Siyempre, bilang ate ni Michael, inoobserbahan ko yung mga ganap sa buhay nilang dalawang magjowa. Mas bata kasi sila sa akin, kaya gusto ko sila i-guide kahit pasimple lang. Ako, tsaka yung boyfriend kong si Louie. Gusto ko sana na kung paano kami ni Louie, maging ganun din sila. At sa awa ng Diyos, lumipas ang mga taon, nakagraduate naman sila ng college nang walang kahit anong aberya. Non-stop din naman kasi ang paalala ng buong family namin sa kanilang dalawa. Kasi nga 'di ba, like I said, pakialamero at pakialamera kami sa buhay ng isa't isa. PM na. Dami ko pang pending orders na hindi napapack. Ipipick up na to ng courier bukas ng umaga. Tapos may report pa pala ako bukas. Ano ba yan? O ano? Sungit naman. Sabihin mo na kung anong sasabihin mo. Madami pa akong ginagawa. Tumawag lang ako kasi miss na kita. Ay, bukas na yan. Bye. Teka, nasa na ba ako? Ay, ano ba yan? Nawala tuloy ako sa bilang. Ay, ito kasing Louie na to, istorbo eh. Lalabas ko na naman tuloy sa packaging lahat. Ate Marga! Uy, andito ka pala. Kakadating lang namin ni Kel. Sinundo niya ako sa work. Dito ka ba matutulog? Wala kasi si Mama. Nasa out-of-town seminar kaya para safe daw ako, sabi ni Kel. Dito na lang muna ako matutulog. Ay, sabagay, tama naman. Nasa-stress na nga ako kasi sumabay sa quarterly report ko bukas. Nakaka-stress, hirap kumita ng pera, leche. Gusto mo po ako na yan, ate? May mga gagawin ka pa ba para sa report mo? Ay naku, madami pa. Kalahati pa lang yung PowerPoint presentation ko. Oh, yun pala eh. Ako na dito. Turo mo lang sa akin paano. Ay naku, okay lang. Hindi, ako na. Mapapagod ka lang. Wala naman akong gagawin, ate. Si Michael kasi, naglalaro lang sa PC. Nakatunga nga lang ako. Sure ka? Oo naman. Madali lang naman ata yan. Madali lang, pero madami pa to. Baka abutin ka ng 12. Sure, ate. Walang problema. Basta ayusin mo, ah. Siyempre naman, ate. O sige. Oh my God, thank you, Kara. Parang naiiyak ako. Kanina pa ako nasa-stress eh. Kaya nga ituro mo na sa akin. Ako nung bahala. Oh, thank you talaga. Hali na ako. Alas 11 na, hindi pa ako nakakapaghiwa ng lulutuin. Wisit kasing bangko yan. 5-5 yung counter, 2 lang ang bukas. Teka nga. Michael! Michael! Tulungan mo nga ako dito, anak. Michael! Diyos me, baka naka-headset na naman at hindi ako marinig. Si Marga kaya asaan? Marga! 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 Umalis siguro. Ay, mag-corn beef na lang kaya kami. Anong oras na eh? Tita? Tawag niyo po ba si Michael? May ginagawa po kasi siya. Pahabol na trabaho ng boss niya. Ano ba yan? Weekend na weekend eh. Magluluto po ba kayo? Tulungan ko na po kayo. Ay, hindi. Okay lang. Ano po bang lulutuin niyo? Asado? Mechado? Mechado? Sige po. Ako na po maghihiwa ng mga to. Gusto niyo po ba ako na magluto? Hindi naman po sa pagmamayabang pero magaling po ako magluto. Talaga ba? Opo, kami lang po kasi ni Mama sa bahay. Kapag nasa work po siya, ako po nagluluto ng kakainin namin for the whole day. Aba, tingnan mo nga naman itong mga anak ko. Kahit kailan hindi pa nagpresenta magluto, hanggang hiwa-hiwa lang, hindi pa pulido. Don't worry, tita. Praktisado na po ako maghiwa. Ako pong bahala.
Upo na lang po kayo dyan at mag-Facebook. O sige, sabi mo yan ha. Huhusgahan ko yung luto mo. Yes po! Marga, pengi pa nga ng kanin. Ay, teka pa. Ay, hindi na. Nakarami ka na. Ano lang karami? Papa naman, tignan mo nga yung tiyan mo. Mukha ka ng 9 na buwang buntis. Pero ang payat naman ang braso mo. Ibig sabihin, hindi na healthy ang lagay mo. Mag-umpisa ka ng mag-diet. Maama naman oh. Birthday ko naman eh. Kahapon pa yun, tapos na ang birthday mo. Hinayaan nga kitang lantakan yung chicharong bulaklak he. Tama na yon. Sobra na, baka hindi ka na umabot sa susunod mong birthday. Ito talaga oh. Eh di wag ka magluto ng masarap. Para hindi na rin mapakain ng marami. Ay pa, hindi si Mama nagluto niyan, si Kara. Pinadeliver niya kahapon. Yang lechong paksiw, tsaka yung maha blanca, gawa ni Kara lahat. Ay talaga ba? Ay naku, gustong gusto ko yung mahablang ka. Halata naman, inubos mo eh. Tsaka yung mamahaling alak, regalo ni Kara yun. Ay di nga. Marunong yung batang yon. Alam paano huhuli ng kiliti ko. Oo, pero hindi mo pa pwedeng inumin yan, ha? Sa New Year na. Ito talagang kontrabulating to, oo. Teka nga, bakit nga ba wala si Kara kahapon sa handaan? May inasikaso daw, sabi ni Kel. Inasikaso? Eh parang nung isang linggo excited pa si Kara sa birthday ko eh. Baka emergency. Ayun o, tanungin nyo. Sino? Ayan si Kel, mukhang aalis o. Kel? Michael? Kel? O pa, Si Kara, ba't wala kahapon? wala, may ginawa lang. Alis na po ako. Oy, teka. Anong sagot yan, ha? Oy, tingin mo tong gunggong na to. Kinakausap ka pa eh. Hala, LQ. Mag-away, tingin mo. Halata pa, halata. Hoy, Kel, huwag mo nga awayin si Kara, ha? Nayupa ka, mas gusto ko pang anak yung kaysa sa'yo eh. Naku, to pa namang si Kel. Matabil masyado ang dila. Pag nag-aaway nga kami niyan, sinisipa ko na lang agad eh. Kasi kung magsalita yun, nakakapang-init lalo ng ulo. Tapos ang taas ng boses agad, parang gago. Eh ba, subukan niyang away-awayin si Kara ng ganon. Tuturuan ko siya ng leksyon. Kailan niyo ako nakitang sinigawan ng nanay niyo? Never pa. Never. Aba, talaga naman. Hindi mo magagawa sa akin yon kasi sa kalsada ka pupulutin. Ayun nga eh. That is the point. Ito naman. Popoy at Bea, we really love Kara. Masasabi kong siya na yung perfect sister-in-law para sa akin. Kasi aaminin ko, mas mabuting tao pa siya kaysa sa kahit sino sa bahay namin. Tsaka kahit mas matanda ako ng 5 years sa kanila, naging super close ako kay Kara. Kasi mature siya mag-isip compared sa mga kaedaran niya. And parehas din kami halos ng mga trip sa buhay. Isa pa, si Kara yung tulay namin kay Michael. Si Michael kasi nung mas tumanda na, madalang nang makapagkwentuhan sa amin. Naging pangit na kabonding. So, kay Kara na lang kami nakikibalita sa mga ganap sa buhay ni Michael. Natutuwa nga rin si Louie kay Kara. Parang siya daw yung female version ni Louie. Pero, meron kasing aura si Kara na parang walking sunshine. Super sayang kasama. Hanggang sa hindi na nga namin namalayan na 7 years na ang lumipas. Kami ni Louie, na-engage na, at feeling namin susunod na rin si Kara and Michael. Hanggang sa isang aberya ang hindi namin inaasahan dumating. Naman, ito na naman ang ulam, pritong isda. Hoy,
Sweet and sour fish yan. Eh, ito rin yung prito kahapon eh. Eh, madaming natira eh. Anong gusto mong gawin ko? Itapon ko. Next time kasi ma, huwag kang magluto ng madami. Eh, akala ko kasi pupunta dito si Kara kahapon. Paborito niya tong isda eh. Oh, kakain na ba? Oo pa, umupo ka na. O, ito ba yung isda kahapon? Oo, subukan mong magreklamo. O, hindi no. Masarap naman tong isda eh. Buti nga may siya ngayon eh. Teka, si Michael ba? Pauwi na rin, malapit na yon. Ay, hintayin na natin. Eh, mauna na daw tayo. Kumain na daw siya ng dinner eh. Ah, ganun ba? O, tara, kain na tayo. Pa, ma. Hi po, good evening po. Ay, Teka, sino yung... My God. sino Is yun? Kel cheating on Kilala Kara? mo, Marga? Hindi ko kilala yun, ma. Pumasok sila sa kwarto, hindi lang friends yan. Ano yun? Anong ibig sabihin nun? My God, ka one night stand? Kaibigan ba yun? Kilala kaya ni Kara yun? Alam mo ka ng lalaki Alam kaya yan, ni Kara na may dinalang babae dito si Michael? Teka. Mag-unos dili nga kayo. Sabay-sabay kayo magsalita eh. Pati tuloy ako naguguluhan eh. Eh sino ba yun ha? Sa dinaming beses nagpunta dito ng barkada ni Michael, eh wala akong nakitang gano'n ang itsura. Ikaw, Marga. Hindi ko kilala yun pa. Bagong tao yun. Eh, baka bagong kaibigan o kaya katrabaho. Tapos meron silang project. Nasa kwarto yung PC ni Kel, di ba? Talaga ba pa? Yung ganong aura nila, magtatrabaho lang. Tsaka my God, di man lang pinakilala sa atin na maayos ni Michael. Impacto talaga ugali nun. Abay, kahit naman yung babae din. Hi-hi lang, wala mang pangamusta. Hindi na nag-initiate magpakilala ng lubusan. Dinaan tayo sa pangisi-ngisi. Mabuti pa, tanungin na lang natin mamaya si Michael pag alis ng babae. Pa, may dalang bag na malaki. Mukhang dito matutulog yun. Abay, hindi na ako magtatanong ngayon pa lang. Oy, psst, bumalik ka dito. Ma! Bumalik ka sabi dito. Aray, huwag mo ngang hilahin ang damit ko. Ma, bumalik ka dito. Mamaya na yan. Bakit ba? Bitawan mo nga ako. Mamaya mo na kasi puntahan. Aba, bakit mo ako pinipigilan ni pamamahay ko to? Oo nga, pero antay lang tayo. Baka mamaya tamang hinala kayo, sabay boss pala niya yon. Pa, naghawak ng kamay. Boss ba yun? Ay, sige, hindi boss. Pero relax lang kayo. Malalaman din naman natin yun eh. Antayin na lang natin si Michael. Naku, Papa, sinasabi ko sa'yo, ha? Kapag yung anak mo gumawa ng kalokohan, parehas ko kayong palalayasin. Oh, matataboy na naman ako. Hindi mo kasi ginabayan. Amba, Eh baka nga tinuturuan mo pang magagaganyan. anak ng... Humanda talaga kayong dalawa sa akin. Hindi ako nag-aalaga ng higad o ahas sa pamamahay ko. Kaya hindi ako maghihintay ng matagal. Kailangan kong malaman agad sino ang babaeng yon. Girlfriend ko siya. Ano ka mo? Seryoso? Teka nga. Paano nangyari yun? Kakapunta lang ni Kara dito nung isang linggo. Sabay may bago kang girlfriend ngayon? Teka, bago? O girlfriend number 2? Michael, sandali nga. Pakipaliwanag nga sa akin paano nangyari yung ganyan. Basta, ma. Ay, huwag mo akong binabasta-basta. Seryoso ko, Michael. Nag-iinit ang dugo ko ngayon. Alam mong pagsisisihan mo pag ginalit mo ko. Sagutin mo ang tanong ko at huwag mo akong aartehan. Ano bang tanong nyo, ma? Anong nangyari kay Kara? Nag-break ba kayo o nagloloko ka? Break na kami, ma. Kailan pa? Kahapon? Last week pa. At yung punta dito ni Kara, huli na yon. Wala na kami nun. Huling usap na namin. Eh bakit kayo nag-break? Walang time. Na-fall out of love. Ulul! Tingin mo maniniwala kami sa pautot mo? Mahal na mahal ka nung tao, fall out of love ka dyan. Baka ikaw lang. Ganun na rin yun. Bakit? Dahil sa Alexang yan? Tama no. Nanlamig ka sa isa kasi may bago ka na. Nag-overlap sila no. Nagsabay no. Di ah. Tarantado! Namamato ka? Tingin mo papayag yung babae na dito matulog kung ilang araw pa lang kayo? Last week lang kayo nag-break ni Kara, di ba? So malamang sa malamang, ilang linggo o buwan na kayo ng Alexang yan. And so what? Wow! So what daw ma oh? Alam ba ni Kara yan? Kilala ba ni Kara yung babae? Sumagot ka! Nanggigigil ako sa'yo, ha? Sagot! Hindi. Siyempre hindi. Ah, wala na ma. Confirmed. Nang 2-time yung anak mo. Lumayas ka sa harap ko. Huwag ka munang magpapakita sa akin. Hindi nyo naman maintindihan eh. Eh, paano namin maiintindihan?
Wala ka namang sinasabi. Binigla mo lang kami, napakabilis mong umaksyon. Nung una di namin alam na may girlfriend ka na. Ngayon naman di rin namin alam na may girlfriend ka na ulit. Tapos gusto mong matik maintindihan namin. Gunggong ka pala eh. Lumayas ka sa harap ko. Alis! Ito na, alis na. Ma, relax. Relax lang. Yung puso mo, kalma. Yung puso mo. Baka ma-high blood ka pa, naku. Tong kapatid mo, hindi ko alam kung nagmamaang-maangan o nagtatanga-tangahan. Ay. Ang iniisip ko ngayon kung kumusta yung si Cara. Obviously, si Michael ang nakipaghiwalay. Gusto ko sana siyang kumustahin eh. Kaya lang baka tanungin ako ng kung ano-ano. Hindi ko alam kung ano yung sasagot. Ano, sasagot ba ako ng totoo o magsisinungaling? Kawawa naman si Cara. Kunwari na lang, wala kang alam. Ang importante, kamustahin mo. Sige ma, tatawagan ko mamaya. Gagalingan ko na lang yung acting ko. Ay, hindi mo naman kasi ako pinalaki sinungaling eh. Ewan ko saan mo pinaglihiyang si Michael. Popoy at Bea, sobrang nagulat kami at naggalit sa napakabilis na pagpapalit ni Michael ng girlfriend. Like I said, close family kami. So lahat ng taong pumapasok sa buhay namin, itinuturing namin na kapamilya. Gaya ni Louie ko at si Cara. Meaning, nag-i-invest din kami ng feelings sa mga taong pumapasok sa buhay naming pamilya. Si Louie nga parang anak na rin ni na mama at papa. So ganun din kay Cara. Anak na rin kung tinuring ni na mama at papa. Para akong nagkaroon ng kapatid na babae. The baby sister I wished, but I never had. And we love her so much. She was perfect for Michael. Yung alam naming matino, alam naming maaalagaan si Michael. Kaya nung nag-break sila, parang kami rin ni na mama at papa paresahan nakipag-break kay Cara. My parents lost a daughter and I lost a sister. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Napakabilis. Popoy at Bea, okay ganito. Sige, posible naman na hindi talaga meant to be sina Cara and Michael. Pero hindi kasi kami natutuwa kung paano natapos ang relasyon nila. Alam namin na nag-overlap sina Cara at yung Alexa na isang super no-no sa family namin. We hate cheating and we don't tolerate deliberately hurting your partner. Proud akong sabihin na model parents ang magulang ko, Popoy at Bea. Parehas nang naloko noong kabataan nila sina mama at papa, kaya parehas silang against sa pagloloko. For them, kapag nagloko ka sa karelasyon mo, meron ka na ring potensyal na manloko ng ibang tao, ng kaibigan o ng kapamilya sa iba't ibang paraan. At nasasaktan kami para kay Cara. Kami pa, ni na mama at papa ang nagigilty sa ginawa ng kapatid kong si Michael. 7 years sila, Popoy at Bea. Konting tumbling na lang, 1 dekada na. At kapatid ko pa ang sumira ng lahat. Ang masakit nito, wala naman kami magagawa. That's the reality. Kahit anong kuda namin, kung buo na ang desisyon ni Michael, talo rin kami. Kaya as much as we love Cara, kailangan naming puwersahin ang mga sarili namin na mag-adjust sa bagong taong pinasok ng kapatid ko. Nak. O ma. Andyan na ba yung Alexa? Oh, dumating na sila. O asa na? Andun sa kwarto. Hindi man lang dumaan dito para mag-hi hello? Diba nga, kasar no? Sabihin lang ni Nicole na pumasok na sila sa kwarto, sunod lang siya. Wala man lang initiative na, uy, mag-hi muna ako kina Tita Eme. Bastos ano? Ay naku, sinabi niyo pa. Ay naku, o siya tawagin mo na. Pati ang papa mo tawagin mo na kakain na tayo. Okay. Oh, ayusin mo na yung mukha mo, ma.
Magpretend na lang tayo na gusto natin siya. Diyos me! I know. Pero, ewan ko ba? Teka ma, tatawagin ko na. Wow! Ginataang kohol. Naku mama naman oh. Sarap naman ng ulam. Oh, wag mo akong pipigilan sa kanin ha. Totoyoin talaga ako. Manahimik ka na't umupo ka na dyan. Yes, ma'am. Ma, meron pa ba yung ulam kaninang tanghali? Yung tinola? Oo. Meron pa. Konti. Bakit? Para kay Alexa sana. Ay, bakit Alexa? Anong problema? Hindi kasi siya kumakain ng kuhol eh. Yes po, tita. Pasensya na po And, hindi rin po kasi ako mahilig sa gata. Okay lang ma, yung tinola na lang sa kanya. Subukan mo kaya? Ayaw mo itry? Luto ni mama yan eh. No. I tried na kasi that before. Nasuka ko. Kasi naalala ko sila sa garden namin, sa bahay. Parang mga uod, ganun. Uod? Naku, tita, sorry po talaga ha. Hindi naman po talaga ako choosy sa food, pero limit ko po talaga yung snails eh. Sorry po talaga. Nako, iha. Okay lang. Sige, magtinola ka na lang. Sige na, Marga, kain na. Kain na. Arte much. Love, maganda ka na. Tama na yung makeup. Labas na tayo, nagugutom na ako eh. Di lumabas ka na kung gusto mo. Huwag mo ako madaliin, birthday ko ngayon. Tayo lang naman ng family mo, parents ko, tsaka 5 barkada mo. Bakit todo makeup ka pa? Excuse me, anong todo makeup? Tinted sunscreen lang ang gamit ko, hindi foundation. No makeup look to, no? Maganda ka naman na eh. Buti alam mo. O baka si mama mo na to. Teka, buksan ko. Happy birthday! Ikaw pala. Ate Marga, meron akong gift for you. Can I give it to you na? Andyan ka na eh. Sige, sa labas na lang ako, love. Okay, mabilis na lang to. Susunod na ako. Sige. Ay, hi Kuya Louie! Hello. You're so pogi today, ha? Thank you. Go na, love, labas na. Alexa, ano yung gift mo sa akin? Yes, ito Tcharan! Ano yan? It's a maxi dress. Do you like it? Yeah, sure. Actually, nahirapan nga ako mag-isip kung ano yung gift ko for you. Dapat sana lingerie, ganun. Para, after your wedding na rin. Kaya lang naisip ko, baka hindi mo carry. Ano? Hindi ko carry mag-lingerie? No, I mean, baka kasi hindi mo bet yung mga ganun. Baka hindi mo style or what. At saka, I was not sure kung anong size mo. Plus size ka kasi ate. Usually, mahirap kong maghilap ng perfect and sakto na sukat na lingerie kapag ka plus size. Sinasabi mo bang mataba ako? No ate. You're not fat naman. Chubby, ganun. So, I'm not sure if confident ka mag-lingerie or what. Ha? Teka, ano? Do you wear lingerie ba, ate? Kasi if you do, my God, I will buy a lot for you para, maligayahan si Kuya Louie sa'yo. Alexa, ganito na lang ha. Magbibihis na kasi ako, so kita na lang tayo sa labas. Punta ka muna kay Michael. I don't mind naman, ate. Anong you don't mind? Hindi, okay lang sa akin magbihis ka while I'm here. Yeah, pero kasi I do mind. Hindi ako komportableng andyan ka habang nagbibihis ako. Ay, oo nga. Ay, sorry ate, sorry. Silly me. Hindi ko naisip yon. Sige ate, labas na ako. See you later ha. Sukat mo yung dress if kasha ha. Sige. Sige, bye. Gagang babae. Hindi mo malaman kung may sa tanga or what. My God, kaka-stress.
My God. Ang sakit ng ulo ko. Nasa-stress ako sobra. Easy lang, love. Easy. Birthday ko, Louie. Tapos naglasing siya. Ang ingay-ingay niya. Wala pa nga 12, basag na siya. Si Michael na rin nagsabi, di ba? Mahina daw sa alak si Alexa. Pasok na tayo sa kwarto. Leche, di sana hindi siya uminom. Asan ang manners? Delikadesa. Mayaman siya pero buwisit, walang ka-class-class. Party niya to. Dahan-dahan. Hindi na siya nahiya sa mga bisita. Hindi na siya nahiya sa parents natin. Isang buwan pa lang namin siyang kilala, feeling close na. Masyado agad komportable. Hindi marunong makiramdam. Nakaskirt pa, konti na lang kita na yung kaluluwa niya. Nakaka-stress. Nakakahiya sa totoo lang. Kahit hindi na sa akin, sa mga kabarkada ko na lang tsaka sa parents mo. Siguro gawa na rin na mas bata kaysa kay Michael. Nang 3 years, Louie. 3 years lang. Hindi 10 o 15. Isip bata masyado, ang ingay-ingay. Kaya alam mo, wala. Ekis sa akin yan. Love, don't hate the person muna. Baka naman later on makilala mo ng lubusan. Hindi pa ba siya nagpakilala sa lagay na yan? Ngayon lang ba siya bugaga? Tapos santa pala in real life, ganon? Ewan ko rin, love Tinatry ko lang pakalmahin ka. Well, hindi na ako kakalma. Sira na ang mood ko. Sira na rin ang birthday ko dahil sa pagiging eksenadora niya. Ay, naku talaga. Kapag sila nagkatuluyan ni Michael hanggang kasalan, hindi talaga ako pupunta sa kasal nila. Taga mo sa bato yan. My God, Popoy at Bea. Inaalala ko pa lang na stress na naman ako. I don't like Alexa. Straight to the point, real talk, ayoko sa kanya. Kasi oo, sige, makakara ako Pero iba yung tabas nitong si Alexa. Sige, she's confident and outspoken, pero minsan out of place yung confidence niya. Papasok siya sa bahay kahit walang bati-bati sa amin ni na mama. Makikigamit ng kung ano-ano kahit walang paalam. Or kung may paalam man, tapos na gamitin. Feeling close masyado. Feeling close agad. Walang effort to win our favor. Parang feeling niya, matik, like na namin siya. Tsaka matabilang dila. Kung kausapin ako, akala mo magkaedad kami. Ilang taon lang siya. 25 na that time si Michael. Yung Alexa, 22 or 21. Ako 30 na. Tapos parang hindi nag-iisip bago magsalita. Parang kung ano yung pumasok sa isip niya, labas agad sa bibig. Napaka-insensitive. Mayaman pero walang class. At ito pa, manginginom na tunay. I mean, I have nothing against heavy drinkers. Pero parang magkalat ka sa harap ng pamilya, ng jowa mo. Tapos ang hilig niyang yayain si Michael sa bar, sa mga inuman kung san-san. Madalas tuloy puyat si Michael, hindi sa trabaho, kundi sa pagsama-sama kay Alexa. Ewan ko ba, bakit naging napakamasunuring parang aso itong si Michael? Alexa is everything Cara is not. At speaking of Cara, kamusta siya all this time? Ano pa nga ba? Di hurting. Hurting pero hoping. Nakakausap ko pa rin syempre si Cara. Noong una, hindi niya alam na may pinalit agad si Michael sa kanya. Pero eventually, nalaman niya through their common friends. Pero syempre, hindi ko sinabing may time na nagsabay sila nung bago ni Michael. Hindi para protektahan si Michael, kundi para hindi lalong masaktan si Cara. Alis na ako. Asan si Mama? Ma! Oh, ano ba yon? Sabi ko alis na ako. Saan ka pupunta? Basta, bye Ma. Ay teka, may tatanong ako sa'yo. Oh. Alam mo ba na kaibigan ng tatay ni Alexa, yung may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuan ng kapatid mo? And so, kaibigan lang pala Ibig sabihin, big time. At ito pa. Tapos? Dalawa sa kapatid niya, doktor. Yung isa engineer at yung isa hulaan mo. Mawala akong time.
Abogado! Abogado! Okay. Abanak, kung yan ang makakatuluyan ng kapatid mo, hindi na masama Wala na tayong problema pa. Sa doktor, sa mga legal na papeles, at malay mo, tulungan pa tayo sa pagpapagawa nitong bahay natin. Oh my God, Ma. Oh my God. Magpapanggap akong hindi ka nagmukhang pera sa part na yun. Hoy, anong mukhang pera? Narinig mo ba yung tono mo kanina? Para nakakita ka ng diamante sa kisame? Nagkwento lang naman ako sa'yo ng mga nalaman ko. Nitong mga nakaraang linggo, banas na banas ka sa ugali ng Alexa. Tapos nalaman mo lang yung family background bigla ka nang bumaliktad? Sinasabi ko lang naman yung mga nalaman ko. Bakit ba ang init-init ang ulo mo? Ang akin lang, kumpara dun sa family background ni Cara, mas lamang tong si Alexa. Oh my God, Ma! Nilait mo ba yung pagiging single parent ng nanay ni Cara? Hindi sa nilalait ko. My God, Ma, okay ka lang? Sige, bongga yung family ni Alexa. Ano ngayon? Mas bilib pa rin ako sa single mother pero napagtapos at napalaki na maayos ang anak. Hindi katulad ng isa na mayaman nga pero parang walang breeding. Ay, meron pala. Aso, parang aso. Hoy, bibig mo, Marga. Huwag kang magsasalita ng ganyan sa ibang tao. Wow! Ako talagang kinokorek mo, Ma. Traidor yarn? So boto ka na dun sa isa porket may mahihita ka? Alam mo ikaw, masasampal na kita. Huwag mo kasi ibibida sa akin yung Alexa na yon, kumukulong dugo ko, Ma. Lumalabas yung demonyo sa loob ko. Pwes magsimba ka. Puro kagalit sa puso mo, may pa-demonyo-demonyo ka pang sinasabi. Magsimba ka, magpahid ka ng holy water sa buong katawan mo. Oh my God, wala na. Nahulog ka na sa patibong ni Alexa. Bahala nga kayo ni Michael, aalis na ako. Naku, napaaga yata ako ng dating Parang wala pa si Cara. Ate Marga! OMG! Cara! Teka, wait. Tantayin mo ako. Ay, excuse me. Excuse me po. Thank you. Cara! Ate Marga! Kumusta ka na? Namiss kita, bakla. Ate naman, parang hindi tayo magka-chat Kahit na, iba pa rin yung kumustahan in real life. So, kumusta ka na nga? Eto po, okay lang, trabaho lang. Ikaw, ate, kamusta ka? Wala, sakto lang, same. Yung kasal niyo ni Kuya Louie, pulido ba lahat? Oo naman, hello, tinulungan mo kaya ako. Speaking, huwag ka mawawala pumunta ka. Civil wedding lang yun pero kailangan nandun ka. Dapat nasa photo video ka. Ate naman Di ba napag-usapan na natin yun? Hindi pwede, di ba? Sino may sabing hindi pwede? Cara, sa totoo lang, oo, ex ka na ng kapatid ko. Pero hindi ka lang naman naging girlfriend lang ng kapatid ko. Naging kaibigan kita. BFF pa nga Kaya hindi ka pwedeng mawala sa wedding ko Uulitin ko. Wedding ko. Kaya akong masusunod. Nako, pwera na lang dun syempre sa Alexa na yun. Wala naman akong choice dun Jowa na ni Michael. Ate, kamusta na ba si Michael? Sorry. Pasensya na, Cara, Na-stress lang ako. Sa tuwing na pag-uusapan talaga kasi yung Alexa na yun, ako, hindi ko mapigilan yung inis ko. Mabait naman ba yung Alexa, ate? Inaalagaan niya ba si Michael? Ayun, ganun pa rin. Pero natuto ng uminom, tsaka magpunta sa mga bar, gawa nung, alam mo na. Inasikaso niya ba maigi? Hindi ko sigurado Alam ba niya yung mga allergies ni Michael? Yung mga ayaw at gusto ni Michael na pagkain? Pinagluluto ba niya si Michael? So far, hindi ko sigurado. Malambing naman. Not sure. Parang?
Pasensya na, Kara, ha. Hindi ko alam eh. Hindi ko pa sila nakakasama as a couple talaga. Ate. Totoo ba? Ang alin? Totoo bang nagsabay kami nung isa? Yun kasi yung sinasabi ng mga office mates ko. Tiningnan daw nila yung mga tag photos ni Michael. Tapos, marami na daw months ago pa. Ano ka ba, Kara? Huwag ka masyado nagpapafeed ng kung ano-ano from your friends. Mula sa akin or anyone else. Yung mga nangyari sa inyo ni Michael, inyo lang yun. Personal and private matter yun. Baka kasi mabuyo ka o masulsulan and hindi makakatulong sa'yo yun. Sabagay. Sorry, ate. Ay naku, bakit ka nagsasorry? Ang mabuti pa, wag na natin pag-usapan si Michael. Nakipagkita ako sa'yo para sa'yo, hindi para kay Michael, okay? Okay. Pero, last question na, ate. Oh. Masaya naman ba si Michael? Masaya o mas masaya? Honestly, Kara, hindi ko talaga alam eh. At hindi ko inaalam. But one thing is for sure. Iba na simula nung nawala ka. Parang may nawalang parte ng pamilya. We missed you so much and kahit sinabi ng kapatid ko na hindi ka niya mahal, kami mahal ka namin. We love you. We still love you. Nagkataon lang na hindi singhaba ng pagmamahal namin sa'yo yung pagmamahal ng kapatid ko. And for that, Kara, I'm very, very sorry. Popoy at Bea, lalo akong naawa para kay Kara. Nadamay patuloy pati yung family background niya. Nasa totoo lang hangang-hanga ako. Honestly, hindi naman ako magagalit ng ganito kung maayos naghiwalay si Michael at si Kara. Yung mutual talaga. Kaso yung kapatid ko yung nanakit eh. At eto pa, Popoy at Bea. Eventually, nalaman kong aware itong Alexa na may Kara na si Michael nung nagkakilala sila. And yet, tinuloy pa rin niya yung pag-entertain sa kapatid ko. Baka nga si Alexa pa yung nag-udyok kay Michael na iwan na si Kara. Popoy at Bea, maawain kasi ako. Palagi akong kumakampi sa kawawa, sa pinagtutulungan. And it hurts kasi napakabait na tao ni Kara. She's the kindest person I've ever met. Bukod kay Louie. Kaya wala na akong pake sa iisipin o opinion ng iba. Ano't ano pa man, sinama ko si Kara sa civil wedding namin ni Louie. Love, ready ka na ba? Baba na tayo ng kotse. Pasok na tayo sa restaurant. Ando na ata parents natin sa loob. Teka lang, love. 5 minutes may tinatawagan lang ako. Si Kara? Yep. Love naman eh. Gusto mo talaga maging awkward yung kasal natin? Isa pa, lalo mo lang sasaktan si Kara niyan eh. Makita ba naman niya in person si Kel tsaka si Alexa? Shh! Quiet ka nga lang dyan. Hayaan mo ako sa gusto ko. Kasal ko to. Kasal natin. Kasal natin. Kanino ka ba kampe ha? Sa akin o kay Kel? Tinanong mo pa talaga. O magantay ka. Hello? Ate? Kara! Asan ka na? Pinayagan kitang hindi pumunta sa City Hall ah. Pero sa reception sinasabi ko sa'yo dapat nandun ka. Asan ka na nga? Malapit lang sa resto, ate. Ay, san banda? Andito kami sa may parking. Halika na, sabay na tayo. Ate, gustong-gusto ko talagang pumunta, pero... Huwag ka matakot. Nandito ako. Si Louie.
Tsaka gustong-gusto ka na makita ni Papa. Kaya halika na. Aantayin kita dito sa parking. May mga libreng parking space pa naman malapit sa kotse namin eh. Alam mo naman yung kotse ni Kuya Louie, di ba? Yes, ate. Oh, let's go! I'm here, Kara. I'm here for you. And I also need you. Special day namin to ni Louie. We need you to be part of it. Anak, bakit ang tagal nyo namang pumasok? Kumakain na yung mga bisita. Hinintay ko kasi si Kara. Si Kara? Nandito si Kara? Asan? Asan siya? Tita! Ako po, Diyos ko! Kara, Iha, halika nga dito! Wala, nangayayat ka. Pero ang ganda-ganda mo pa rin. I miss you, tita! Ako rin, Iha. Ay, teka. Papalik ka dito. Si Kara, oh. Naku, Iha, kamusta ka na? Okay naman po. Ang mama mo, kamusta? Nasa bahay po. Kakauwi lang from out-of-town seminar. Ganun ba? Aba, Kara! Tito! Kamusta ka, Iha? Mabuti nakarating ka. Oo nga po eh. Nahanap nga kita dito sa Ate Marga mo eh. Naku, sorry po. Hindi ako nakaabot sa pirmahan. Ma-traffic po kasi. Ay, oo, sobra. Sinabi mo pa. Oli ka na, kakain na. Kara? Hi, Michael. Kamusta? So, ano nga ulit yung tanong mo? Saan kayo upo pa? Doon kina Tita Olga mo. Oh, okay. Sige, pasok na kayo pa. Kara, halika. Doon ka umupo sa table namin. Maluwag pa. Kaso, puro kami thunders. Okay lang? Oo naman po. No problem. Sige po. Tara po. Okay, let's go! Ate, mag-usap nga tayo. Kuya Louie, usap lang kami ni ate Sige lang, lab. Pasok ka na. Okay, dalian nyo lang Ge. Ano to ha? Ano pinagagawa mo? Excuse me? Bakit pinapunta mo pa rin si Kara? Bisita ko siya, okay? Alam mo naman nakasama ko si Alexa eh. Oh, so? Di maiilang siya. Maiilang ako, ang awkward kaya. Tapos syempre mapapansin ng mga relatives namin. Pagtitinginan kami, pag-uusapan mamaya. Una sa lahat, wala akong pake sa inyong dalawa. Pangalawa, kaibigan ko si Kara. Hindi ko siya in-invite bilang ex mo. In-invite ko siya bilang kasama sa mga BFFs ko. At isa pa, siya yung tumulong sa akin para ayusin tong kasal ko. Ano, nag-break lang kayo? Magkakalimutan na rin kami? Nek-nek mo. Yan ang hirap sa'yo eh. Naturingan kang ate ko pero daig mo pa isip bata. Gusto mo lang gumanti sa akin eh. Gumanti? San banda? At bakit? Kasi botong-boto ka kay Kara. Ang sabihin mo, boy lande, guilty ka lang. Guilty ka na nagloko ka. Kaya ngayon parang kinagat ng langgam yung puwet mo at hindi ka mapakali. Natatakot ka lang ma-reveal na nag-overlap yung dalawang babae mo. Nataliwas sa pa-press release mo. Alam mo, baliw ka ate. Ang sama ng ugali mo. Gusto mo talagang gumawa ng gulo sa mismong araw ng kasal mo no? Gulo? Where? Where's the gulo? Ang selfish mo. Hindi mo man lang inisip yung kapatid mo. Mas inuna mo pa yung sarili mo at ibang tao kaysa sa nararamdaman ko. Ang galing. Alam mo, ang galing mong kapatid. Willing kang ipahamak ako, mahuha mo na yung gusto mo. Ano, masaya ka na? Okay ka na? Excuse me, Michael. Ipapaliwanag ko lang ng maayos sa'yo, ha? At sana ipasok mo sa kukote mong sabaw na wala akong pake sa inyo ni Alexa. I invited Kara para sa amin ni Louie dahil importanteng tao siya sa buhay namin. Kaibigan namin siya. Kaya huwag ka mag-feeling na nandito si Kara para sa'yo. Kasi hindi. Selfish ako? Oo naman, kasal ko to eh. Gumawa ka ng sarili mong kasal kung imbierna ka. Tsaka ayus-ayusin mo nga yung arte mo, Michael. Halatang halata yung panic mo eh. Aligaga ka lang kasi alam mo nag-umpisa kayo ni Alexa sa mali.
Alam mo na, nakagawa ka ng pagkakamali at may nasaktan kang ibang tao, so stop whining like a child. Panindigan mo kayong dalawa ni Alexa loud and proud. Or kumaripas kayo paalis like the guilty cheaters you are. You decide. Kaya excuse me, inaantay na nila ang bride. Tabi! Popoy at Bea, yun ang first time na nag-away kami ni Michael nang sabihin nating medyo malala. Hindi siya nag-enjoy sa wedding ko. Aligaga siya at hindi mo mapinta yung mukha. Feeling ko ginawa niya ang lahat para umiwas kay Kara at para hindi magkalapit in any way ang distansya ni Kara at Alexa. Well, ganun talaga pag may ginawa kang masama. Hindi niya siguro na-expect na itutuloy ko yung pag-imbita kay Kara. Feeling niya dahil may Alexa na, canceled na si Kara. Well, sorry to say, Kara became my friend na, a very close one. Kaya mas may karapatan siyang pumunta sa wedding ko kesa dun sa Alexa na I barely even know. Popoy at Bea, 2 months ago na nung kinasal kami ni Louie, and guess what? 2 months na rin akong hindi kinakausap ni Michael. Dinibdib niya yung ginawa ko. Feeling niya, trinaydor ko siya. Wag nga siya. I did it para sa amin ni Louie, hindi para sa kanya. Oh well, magkapatid naman kami, Popoy at Bea. He'll get over it. Pero one thing is for sure, hindi pa rin palagay ang loob ko doon kay Alexa. Hindi ko na kailangan mag-effort kilalanin siya, kasi si Alexa na mismo ang nagpakilala sa sarili niya sa kung anong kahindik-hindik na paraan. I hope she's not the one. Wag sana silang magkatuluyan ni Michael. Fine, kung hindi si Kara, iba na lang, wag lang si Alexa. Although sa totoo lang, Popoy at Bea, open ako to changing my mind about Alexa. Sana lang magkaroon ng milagro at magbago ang ugali niya. Kasi I want our family to be intact. Kaya dapat may quality control pagdating sa mga taong pumapasok sa buhay namin. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Napakabilis. Mga kapamilya, oras na natin, 11 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. At yan na nga po, ang pagtatapos ng kwentong ibinahagi sa atin ni Marga tungkol sa kanyang friendship sa ex ng kanyang kapatid na si Michael. Yan, si Kara. Sige, basahin muna natin. Kasi dito meron mga meron mga Team Marga, ganyan. Tapos meron din naman si Sergio Gonzalez, for some reason, agree ako kay Michael. Yun ang sabi niya. Siguro doon sa pamimigil. Sa pamimigil doon sa ate niya na ate, ba't naman in-invite mo pa siya Kara dito? But alam nyo, ako walang problema doon eh. 'Di ba? Kung inimbita, natural. Kasal yun ng ate mo. Wala kang kinalaman doon, naging friends din naman sila, di ba? Pero I think, Bea, yung special treatment, medyo may special treatment na malayo doon sa pagtrato mo sa present na karelasyon ng kapatid mo, medyo hindi nga rin naman maganda. 'Di ba? Meron ka talagang gustong meron ka talagang gustong patunayan na ay nako, hindi kumbaga hindi approve sa akin, 'di ba? I disprove your relationship with Alexa. Yun na agad yung statement doon eh. 'Di ba? Sa tamang paraan kaysa maling paraan na naging jowa ng kapatid mo, medyo hindi naman din it's unfair. Ba't ikaw ang hindi maka-move on? Sinamahan mo pa yung ex-jowa na, 'di ba? Parang alam mo makakasama rin. May nagsabi kanina dito, no?
makakasama rin kay Cara yung ginagawa nitong si Marga. 'Di ba na kumbaga inaalo niya, ganyan, parang di, okay lang yan, ano naman pero dapat nga maging certain lang, kailangan maging malinaw na friendship lang nilang dalawa, 'di ba? And it has nothing to do with her past relationship o future relationship ni medyo pakialamera rin si Marga. I don't know. Parang alam mo, honestly, hindi kasi una sa lahat, well, sabi mo nga, wedding yun ni Marga, decision niya kung sinong papupuntahin and everything. Pero kahit ano pang ichika nito ni Marga, naniniwala tayo na may part doon na gusto niya nga sabihin dun sa, meron siyang gusto niyang yung kapatid niya. Gusto niyang asarin yung kapatid niya. At etong si Alexa. Hindi namin, Marga, kahit ano pang ichika mo, nosong namin na part of you, maldita talaga. At gusto nga, alam mo yon, may patunayan and everything sa pag-imbita mo dun kay Cara. Although, hindi rin naman natin ini-invalidate yung fact na kung ikaw ba naman kasi nasa posisyon ni Marga, close ka dun sa tao, tinulungan ka pang mag-ayos nung kasal mo, 'di ba? Tapos paano mo nga naman sasabihin, ikaw po, paano mo sasabihin dun sa tao na 'yon na siya yung tumulong sa iyo, close kayo, friends kayo, siya yung tumulong sa iyo, ayusin yung wedding mo and everything. Paano mo sasabihin na huwag kang pumunta sa kasal ko? kasi andun yung jowa, bagong jowa ng kapatid ko. O sige nga, paano mo sasabihin 'yon? Paano ko sasabihin yun? Ito ang, siya ang papipiliin ko na lang. 'Di ba? Delikadesa or with all due respect, ganyan. Pero yung invitation open pa din. Oo naman. Hindi. Pero alam mo, wala dapat kaso talaga dun eh. I mean, mga special na yan. Of course, kailangan nandun siya. Ang hindi lang okay para sa akin is doon ka na, katabi ka na nila mama, nila papa, na na-miss ka rin, chummy-chummy kayo doon. Alam mo yun, parang ipinamumukha doon sa kapatid mo na medyo iba talaga yung si Alexa kesa dito kay Cara. 'Di ba? Pero aminin nyo, meron tayong mga ganyan na nakarelasyon ng mga kapatid natin na gusto natin. 'Di ba? Gusto natin para sa pamilya natin. Ayan, meron kami mga ganyan eh. 'Di ba? Meron na kumbaga naging mag-ex na sila nung ate ko, ganyan, pero friends pa rin naman kami, parang okay lang kung ano man yung dahilan nila, sa inyo 'yun, pero tropa pa rin kami, barkada pa rin kami. May mga ganyan eh. At mahirap basta i-let go yung friendship nang dahil lamang nakipag-break yung kapatid mo doon sa tama lang 'yun, 'di ba? You have to be friends pa rin kasi wala ka namang kinalaman doon unless ikaw yung may nanira o ikaw yung nakahuli or whatever sa kapatid mo o doon sa partner niya, yung mga ganyang mga tipo. Pero hindi lang rin kasi maganda. 'Di ba? Hindi lang maganda na nagbibigay ka ng false hopes, 'di ba? Doon sa tao na sige, tanggap ka namin, tanggap ka ni mama, ni papa, close pa rin tayo. Ang problema na lang talaga itong ex-jowa mo. Alam mo yun, parang nagbibigay ka ng indirect statement sa gestures mo, sa mga sinasabi mo na ikaw talaga ang gusto namin para sa kanya eh. Ngayon, kumbaga, win him back, 'di ba? Sana magkabalikan kayo ng kapatid. Hindi yan makakatulong doon sa taong kawawa rin naman. 'Di ba? Na umaasa siya kasi ng false hope, parang ganon. Oo, wag. Hayaan mo sila kung alam nyo, all you have to do is to respect the decision of your family member. Yun eh. I mean, hindi naman lahat ng gusto mo na ito, welcome to. Alam mo yung gusto natin para sa pamilya natin, pero mas alam niya kung saan siya at ease, kung kanino siya in love, kung kanino siya mas mas gustong kumilos. Irespeto na lang natin. Yung minsan masyado tayo nagiging pakialamero. Nakikita lang natin yung hindi magaganda katulad si Alexa, hindi maganda yung mga nakikita ni because ni Marga kasi hindi niya gusto yung tao eh. Kaya anong ini-expect mo makikita? Siyempre, pagka hindi mo gusto ang tao, ang hahanapin mo yung ayaw mo. Pero kapag gusto mo yung tao,
Yes, pagka gusto mo yung tao, lahat na makikita mo, yung gusto mo lang rin. Oh. Alam mo, totoo yan. Kapag ayaw mo na sa isang tao, lahat ng gagawin niya parang mali na sa paningin mo. Although, Popoy, hindi rin natin masisisi kasi narinig mo naman, nachika naman ni Marga kung ano ang ugali nito ni Alexa. At alam mo, Popoy, sa akin, isa yan sa parang deal breaker pagdating sa akin na halimbawa, kapag ka may bagong tao, papasok sa bahay, siyempre gusto, lalo na kung, pag mas bata sa'yo and everything, gusto mo babatiin ka muna. Diba? Hindi yung papasok lang, tapos dire-diretso sa kwarto, walang hi, hello, parang walang nakita. Parang alam mo yon, ay, may tenant. Walang pasintabi doon sa mga nakatira, doon sa bahay. Kasi kahit tayo, di ba, Popoy, bibisita lang tayo. As much as possible, gusto mong batiin lahat ng mga nakatira doon. Lahat ng nakatira doon. Gusto mong ipaalam na, hello po, pasintabi lang po, bibisita lang po ako. Makikigamit lang po ako ng mga gamit nyo. Okay, makikibanyo po ako and everything. Alam mo yun kasi minsan kamarkada, yun yung minsan parang kulang sa mga kabataan nowadays. Yung good manners ba? Na, alam mo yung hindi ibalik ang good manners and right conduct na subject. Oo, ang dami na yun. Parang papasok na lang na porket, alam mo yun, porket wala insight yung may-ari ng bahay o yung magulang, do whatever na lang. Diretso. Siyempre, pwedeng pasok ka, tanungin mo, ay, asan po si asan si tito, si na tita, batiin ko lang, mag-afternoon lang ako. Ganun dapat. Kasi doon pa lang, Popoy, doon, simpleng bagay pa lang, doon pa lang makikita mo na kung paano yung breeding ng taong to, di ba? Kung may hindi sa hinuhusgahan natin na hanggang doon lang yung pagkatao niya. Pero sa simpleng bagay na yon, may idea ka na kung anong ugali meron siya, yung isang tao, doon pa lang sa pagbati-bati, pagpasok ng bahay. Tapos eto nga, sabi pa ni pero alam mo, Bea, sa totoo lang, pwede naman paalalahanan ni Marga yun eh. 'Di ba? Pwede niya naman turuan, pero hindi, hinahayaan niya na lang na magkamali. Actually, pwedeng turuan. Paano masasabi, hoy, Alexa, pagpasok mo naman dito sa bahay, hindi naman. Hindi mo kailangan tarayan. At eto pa, Popoy, dun sa mga may jowa dyan, ikaw din na anak ng nanay at tatay mo, pag may dadalhin ka naman, huwag mo lang i-diretso sa huwag mo na itago, di ba? Huwag mo namang magsosura lang kayo, may sarili kayong mundo. Ilabas mo naman dun sa sa kwarto. Sa sala. Pakilala mo ng maayos, i-introduce mo ng maayos. Hindi yung gagawa kayo kaagad ng sarili nyong mundo na, meron pa yan, hindi sasabay sa pagkain. Alam mo yun, tapos pagtatawagan mo, mabubuisit pa. Parang, Diyos ko to, mga kabataan na to, sarap pagbabatukan ng bonggang-bongga. Anyway, ang point ko lang, Popoy, hindi natin kasi si Marga kung bakit ganyan yung nararamdaman niya. Tinatry ko kasing i-imagine kung ako yung nasa posisyon ni Marga, may imbernackles din ako pag walang respeto sa akin yung jowa ng kapatid ko. Kaso, eto nga, naranasan na kasi niya na yung jowa ng kapatid niya is magalang, nag-i-initiate ng alam mo yun, tumulong, alam mo yun. Kasi parang pagka ganun yung jowa ng kapatid mo, ikaw din sa sarili mo, panatag ka na in good hands yung kapatid mo. Factor din yun. Diba? Kaya hindi ko rin masisisi na magaan talaga yung loob ni Marga kay Cara. And another thing is, ikaw ba, Popoy, pag close ka kasi sa kapatid mo, pag may ginawang masama yung kapatid mo, parang ikaw din yung nagagalit, ikaw din yung nabubuisit o nasasaktan para doon sa taong sinaktan ng kapatid mo, di ba? So, I'm not saying tama yung ginawa ni Marga. Sinasabi ko lang, understandable. Buhay nila yan. So, wala tayong magagawa kung gaya ugali ni Marga, kung may pagkaano, di ba? Kung may pagka-maldita din, sinabayan si Alexa and everything. Pero I'm just saying na hindi natin masisisi kung bakit niya nagawa yan. Although, Popoy, hati yung opinion ng mga kamorkada natin. Meron nagsasabi na hindi dapat ginawa ni Marga yun. May mga nagsasabi naman na okay lang yun para matuto ng leksyon etong si Michael kasi cheater si Michael, gumawa ng kalokohan and everything. Parang wala na ako rin sa cheating part Namili na kasi si Michael. Wala na akong masasabi doon kung nag-cheat siya or whatever. Ang para sa akin lang, is kung ano yung desisyon ng kapatid mo, you also have to learn to respect it. 'Di ba? Kung merong mga concern ka, sabihin mo sa kapatid mo, 'di ba, na ibulong niya doon sa jowa niya
Alam mo, hindi ako sanay na ganyan. Tsaka hindi naman tayo pinalaki ng mga magulang natin. You teach your partner na lang. Yun dapat ang mga sinasabi niya sa kapatid. Well, it's a blessing na nakatagpo kayo ng Kara na talaga namang very accommodating din. At kayo, kumbaga, ay kalmado lang kapag ka nandyan. Pero andito nga kasi, namili na yung kapatid mo. Hindi mo man gustuhin yan, it's his decision, Marga, di ba? Yan yung makakasama niya eh. Kung ano yung nakita niya, sila naman yung lagi magkasama, hindi naman na kayo. So, pakisamahan mo na lang rin at respetuhin. Alam ko na meron kang alam ko na meron kang concerns na ganito, na ganyan. Pero sabi ko nga sa inyo, babalik na naman tayo sa sinabi ko, pag ang tao ayaw mo, yung ayaw mo lang talaga ang makikita mo. Pagka gusto mo tao, lahat naman na magaganda, yun lang ang makikita mo kahit meron siyang ginagawang hindi maganda. 'Di ba? Ganun yun eh. O kasi meron tayong control sa isipan natin, sa kung ano yung makikita natin, ano yung mararamdaman natin towards person, 'di ba? Pero lahat naman ito ay pwedeng pagtulungan na matutunan, 'di ba? Hindi pare-parehas ang tao. Oo. Ang masasabi ko, Marga, is, although sinabi mo rin naman, na keep an open mind. Na, alam mo yun, bago pa lang naman kasi, tsaka bata pa kasi yung, mas bata talaga sa'yo yung babae, itong si Alexa. So, feeling ko naman, eventually, pag magtatagal sila, mag-a-adjust din sila, magiging mature din si Alexa and si Michael, magkakaroon pa ng pagbabago dyan. And, di ba, Popoy, ang dami namang instances na nung una, galit-galit, di magkasundo. Pero eventually, later on, naging close naman na, di ba? Alam mo, Bea, nagkakalanlan na. Meron akong kakilala, no? Meron akong kaibigan, galit na galit, kontrang-kontra doon sa ipinalit ng kapatid niya. 'Di ba? So super friends sila, parang ganyan eh. Super friends sila nung ex-jowa nung utol, 'di ba? Lumalabas-labas pa sila. Halos ganyan din, yayaya niya, pero kumbaga kontra pa sila doon sa present na karelasyon. Nagtuloy na sa pagpapakasal. 'Di ba? Ayaw niya pa rin, may issue pa rin siya doon sa jowa nung kapatid niya. 'Di ba? Pero alam mo, nung nagkasakit siya, sino ang numero unong tumulong? Yung present jowa ng Kaya ngayon, super close naman siya and very grateful doon sa... Kasi alam nyo, you don't judge a person nang dahil lang sa merong mga mali siguro sa upbringing sa kanila, sa pagpapalaki sa kanila. Pero who are we to judge, 'di ba? Na tama ba o mali ang pagpapalaki sa isang tao? Well, unless nakakasakit na siya emotionally or physically, 'di ba? Pero sino ba tayo? 'Di ba? Hindi naman tayo isang malaking neighborhood tayo dito sa mundo. Iba-iba ang mga magulang natin, 'di ba? Kaya iba-iba rin yung style ng pagpapalaki sa atin. So I don't think kung medyo naaaskaran ka, hindi naman siguro intention din kasi ni Alexa na mambastos sa inyo, 'di ba? Hindi niya naman yung intention. Pero hindi ka lang sanay doon sa mga ikinikilos niya. Pero para sa kanya, natural lang 'yun. Tanggap siya ng ganun. Normal lang sa kanya 'yun. Pero sabi ko nga, pwede mo namang turuan. Pwede niyo namang i-remind, pagsabihan. Pwede. Correct, oo. At Ate Marga, hindi lang si Alexa. Kahit si Michael din, pagsabihan mo. Kasi dalawa sila. Alam mo yon, kung ano yung magiging kilos ng isa, pihado, ganun, maapektuhan din yung kilos ni Michael. Kasi magjowa sila eh. So, dalawa silang i-remind mo, pangaralan mo. At sabi mo nga, hindi kayo nag-uusap ni Michael ngayon, masatanda ka eh. So, try to initiate the conversation. Diba? Hindi naman pwede naman yan. Ilang buwan kayong, nakikita mo na nga, hindi ka kinakausap ng kapatid mo, may sign pa rin ng immaturity. So, alam mo yon, ikaw na ang ikaw be the bigger person, bilang ikaw naman yung mas matanda sa inyong dalawa. Basta tayo, Popoy. Sabi ni Paul Santos, may point din kasi si Michael. Talagang awkward yon, ate. Naku, baka malito pa si Michael ayaw mo lang kay Alexa. Sabi ni, Ito si Marvin, sabi niya, para sa akin tama lang ang desisyon ni Michael, hindi mapipili ng kahit sino ang gusto mong mahalin.
Iba-iba ang ugali ng tao, hindi lang nila nilawakan ng pagkakilala kay Alexa. Si Michael lang ang may karapatan para humusga kay Alexa. Sabi nga nila, huwag ipilit ang hindi dapat dahil hindi kayo ang makikisama. Go Michael, ipaglaban mo si Alexa. Marami ang pera. Naku, yun naman pala ang gusto ni Marvin. Walang hiya ka, Marvin. Okay na eh. Ganda na ng ano mo eh. Lord Sharpay Ramirez, affected Michael ha? Oo, tinuring pa rin pamilya ng family mo si Cara. Hindi para sa'yo at isa pa, hindi naman kayo pinaghihiwalay ng Alexa mo kahit nagloko pa kayo. Sabi ni Annabel de la Peña Bongo, yes, I agree with you, DJ Poy. Respect your family member. Besides, si Michael ang makikisama kay Alexa, hindi kayo Marga. Hindi, makikisama pa rin naman. Pero partially, diba? Sila pa rin. Huwag din kayo maniniwala dun sa sa yung iba kasi pagka nag-desisyon, Bea, sa pakikipag-relasyon, ay hindi naman kayo makikisama eh. Diba? Ako naman eh, no. Makikisama at makikisama, magtatagpo pa rin ang mga pamilya natin. Diba? Sa pag-usad ng panahon, hindi pa pwedeng kayo lang talaga, kayo lang, hindi. Oo, kasama ang pamilya sa decision making, pero hindi nga sila ang primary na mag-desisyon. Kaya naman ako, ano pa? Pabol na lang, si Cici Rojo, basta sa amin kailangan vaccinated bago pumasok ng bahay. Hindi pwede yung dire-diretso lang. O, isa pa yan. O, pa-vaccine card bago pasok sa bahay. Anyway, Popoy, pasalamatan natin muna yung mga gumanap sa ating drama for today. Yan. Ang gumanap na Ate Marga, si Kenneth Ancero, si Mudra Kel, Cindy Bacena, si Papa Bell, si John Kamat, ang gumanap na Michael Dan Capuchon, at si Luwing napakabait, Warley Alagaw, si Cara Uy, Bettina Briones, Go Girl, at si Alexa, DJ Bea po yan, at ang na-stress at nagsulat ng kwentong to, si DJ Bea po, at ang nag-edit to lang iba, Jaka Loco. Nax naman. Galing naman. Thank you, Bettina. Thank you, Bettina, for joining. Sa paboses natin, John. At nako, mga kamorkada, eto na. Anong araw ngayon, Popoy? Wednesday na, 2 tulog na lang, Friday na, 2 tulog na lang, may celebrity special na naman tayo. Pero bago yan, bukas, makakasama pa rin natin yung mga dramatista natin. Ano ba ang Yummy Bells na kwento for tomorrow? Ngayong Webes sa Dear MOR. Ang sabi mo magtatapos ka ng pag-aaral at tutulungan kami ng papa mo. Tapos ngayon malalaman ko gumawa ka ng kalokohan? Dear MOR Toxic Fam. Ay, ayan na naman, ang ganda. Ang baba naman ng ang kalmado nung boses na narinig natin, Kala ko kakanta. Nakapalseto. Mataas, oo. Diyos ko, toxic fam. Diyos ko, ilabas na po ang inyong mga pamilya, kamag-anak, kapamilya na toxic. Ayan, sila po ang topic natin for tomorrow. At syempre, Popoy, yun nga, chili-chika ko, Celebrity Edition. Abangan niyo pagtapos nito yung trailer. Kakakilig! Correct. Yan. Kaya naman, sa oras nating 2:32, kami po yung nagpapasalamat, At bukas, ulitin nga po natin ang ating pagsasamang ito, Nakasama niyo po kami. Ako po si DJ Popoy, that's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Bea po. At ang lagi naming paalaala ay stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, please, stay happy. Live kami bukas, seryo, wag ka.